Magandang araw mga me! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Hoy! Ang ganda ng sikat ng araw ngayong linggo. Ito nga pala yung labas ng bahay namin mga me. Nakita niyo naman yan, hindi pa siya talaga tapos. Ang dami-dami pa ang kailangan tapusin dyan. Anyways, ngayong araw ay nag-iyak ako today na mag-swimming kami sa dagat. Since Sunday naman ngayon at tomorrow may pasok na naman siya, pa-office na naman siya. And then, birthday ngayon ni Mama Mary, so hilay-hilay tayo dyan. Hilay-hilay. Gusto ko lang ng sariwang tubig, sariwang hangin, although sariwang naman hangin dito sa amin. Yung ambience naman kasi sa loob ng bahay, sa labas. Nakita ko asawa. So, nakalabas lang din naman kami talaga pag andito sa daydream. Kasi wala kami sasakyan or walang mag-drive para sa amin. So, ito yun ang sasakyan namin. Kami sasakyan namin na kalampagin. Charot. Kalampagin pero nagagamit pa naman namin. So, this time ay namalengke kami para doon sa lutuin namin, babaunin namin mamaya sa dagat. Nakauwi na kami niyan sa bahay at yan nilagay ko yung batang batuta. Ayan, napapakyut. Kapagod. Ayan. And then, ayan. Sabi ko wag siyang malikot kasi magpapahinga lang ako saglit. So, nilagay ko muna siya dyan sa beanbag. And then, ito si Ate Polly. Nagpa-prepare na sila day ng aming dadaling pagkain sa dagat mamaya. Mga 20 to 30 minutes lang naman ang biyahe. Mabilis lang transition mga me. Ayan, papunta na kami ng dagat. Pag ganyang maraming pakahawan free ay malapit na yan sa dagat. Pag may daanan tayo na mga tangke or palaisdaan, so as in malapit na tayo sa dagat. Gaya ng sabi ko, mga 20 to 30 to 40 minutes lang naman ang biyahe papunta doon. So, malapit-lapit lang naman. Siguro na-miss ko na naman talaga magdagat dahil hindi na kami nakakapunta o nakakatawid doon sa Boracay. So, busy na at may pasok si Kuya. So, wala pang plano kung kailan kami tatawid ng Boracay. Pero nagaya na ako kay Dadig na mag-Boracay kami sunod. Ewan ko lang kung kailan siya pwede at kung kailan makante ang budget. Siyempre, salang-alang din natin ang budget at kahit naman nandito kami at malapit kami sa Boracay ay mahal pa rin naman yung papunta doon, ang travel doon. Kaya nilipin natin ng budget, of course, ang aming hotel. Minsan, may nag-iipin sa kay Daday ng hotel, kaya nakaka-save din kami. So, malapit-lapit na talaga kami sa aming pupuntahan at sabi ko doon na lang din kami magsistay. Ayan, malapit na beaches na kami. So, doon na lang kami magsistay doon sa pinagstayan namin na cottage. Nung nakaraang pagpunta namin para kilala kami doon. So, ayan. Ito yung ibang resort din na nagpapaupa ng kanilang cottage. Beaches kasi mga ay may mga cottage yan. So, drop by muna kami dito kasi nga hindi kami nakapagsaing ng kanin at kailangan mong kumain. Syempre si Kuya kumakain talaga siya ng kanin. So, sabi ko daan na lang tayo dyan sa labas at bumili na lang ng kanin. Tabi lang naman yan yung nagrentahan namin ng cottage. So, pangalawang beses na namin dito mag-rent ng cottage dito sa resort nila. So, ito na mga dito na kami. At di namin in-expect na sobrang dami ng tao pala. Halos mapuno yung cottage nila dito. Of course, Sunday ngayon at birthday ni Mama Mary. So, kaya siguro maraming tao din. So, ilang cottage lang naman din ito. Pero napuno siya siguro mga 10 lang. Pero maraming tao. Kagaya nung nakaraan napunta namin ay mga 2 lang kami na nag-rent ng cottage nila dito. Yung iba parang nag-celebrate ng birthday at yung iba yung mga grupo ng mga rider na yung nagmumotor, ayan, baka nag-outing sila dito. Kasi nga Sunday, so yan yung free day ng mga tao at tomorrow ay may pasok na. So, ito lang arahan natin today. At di ako prepare, mga mi. O, di ba?
Naka-rash guard pa yan. Sobrang tindi kasi ng sikat ng araw ngayon dito sa Aklan. Nung nakaraan, napunta namin dito ay hindi ako prepare. Nag-t-shirt lang ako. Pero wala talaga akong balak maligo sana noon. Actually, pag yung biglaan na lakad at wala sa planong lakad, ay nakukumpleto yung gamit. Itong pinalano na namin, kinabukasan na yung punta namin dito ay hindi pa namin nakumpleto yung gamit namin. Alam nyo bang naiwan talaga yung panligo ni Ate Polly? Kasi nga nasuot niya na yun kanina at nag-poop siya. So nilabhan ko at sabi ko ay doon na lang niya suotin dito nga pagdating sa beach. So sinampay ko muna sa labas para matuyo ng kaunti. At hayun, hindi na namin nadala, iwan ko naman. So, ang ending, kung ano yung suot niya pamunta dito, yun na lang suotin niya. Although, dinalan ko naman siya ng damit para pamalit. Kasi, for sure, mamaya pag uwi namin ay matutulog yan. So, kailangan namin napalitan siya ng damit. So, naglalagay na tayo dyan ng sunblock sa aking face lock. Para hindi tayo mangitim kasi sobrang sikat ng araw. Baka hindi magpantay yung ating kulay. Mukha na tayong uling sa pagka-uwi natin, sunog na tayo. Mga may sa likod ko, nakita nyo na ang daming Tapos meron pa yan doon sa mga kasunod na mga cottage, marami din. Andun kami kanina sa bungad sa left side, pero pinalipat kami dito kasi daw may maraming grupo. So, dalawang magkatabi dapat yung kukunin nila. So, pinalipat kami dito sa right side na pangalawang bakanteng kubo or cottage. So, ang rent pala namin dito mga mi ay 350 unlimited na ayan. Kung hanggang anong oras ka aahon sa dagat, ayan. Yan yun lang yung rent sa cottage. Cottage or kubo-kubo pa dito sa amin. Parang hindi ko lalagyan yung leeg ko dyan. Si kuya nauna na magtampisaw at iyan, umahon na siya. Siguro nagutom na. Kaya na pa sa mga pagdating pa lang namin ay lumusong na siya agad. Nagsuot na siya ng kanya life vest. Total naman, nagluluto na si Daday ng aming tanghalian. So, nag-ihaw lang siya ng bangus at pork chop para kay kuya. And then, nag-ihaw din siya ng talong para namin sa aming dalawa. Kanina rin pala ay nagluto siya ng pansit. Pandagdag doon sa baon namin. Aside from that, ay mga chichiri-chichiri yan na pang pika-pika. So, pag dito kami pagmas namin yung dagat, yung kulay ng dagat asol na asol talaga at yung simoy ng hangin. Alam mo talagang fresh na fresh, nakakawala ng pagod. Pero ngayon ay hindi maganda yung pakiramdam ko. Pagising ko kasi kanina para akong inaantok pa or parang feeling ko puyat na puyat ako. Siguro nga panay gising ko din kasi nga panay gising din si baby at nanghihingi ng milk. So hindi naman ako nag-pump kagabi, umaga na ako nag-pump. Nagtimpla lang ako sa kanya ng formula milk. Ayun, maaga din talaga nagising. Feeling ko talaga kulang talaga ako sa tulog kaya hindi masyadong magandang aking pakaramdam. Gusto ko nga sa kanina na hindi na ituloy kaso syempre naka-schedule na yon at namamalengke na kami. Kaya tuloy na lang. Hindi ko na lang pinospon kasi excited na rin yung mga bata mag-swimming. Ayan, at nag-enjoy na yung mga bata sa pag-swimming, yung mga katabing cottage namin, yung mga bata dyan. Si kuya, andoon si kuya. Ayan si Daday, nag-ihaw yan ng kain namin. Lunta na siya ni kuya kasi kinuha niya na yung luto na ulam kasi kakain na nga siya. So, pinag-prepare na pala ako dyan para maligo na kami at kasama si baby. Papaliguan ko din siya dun sa dagat. Alam nyo ba, tuwan-tuwa si baby pagdating sa dagat. Siya magka-umayo, mag-flash-flash sa kanyang paa. So, that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless!